Niyanig ng kudeta ang Senado ngayong araw. Binakante ang lahat ng posisyon saka iniluklok na bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Kabilang sa mga bumoto sa pagpapalit ng liderato ay si Senator Bato de la Rosa na biglang bumulaga sa Senado matapos umabsent ng halos 6 na buwan. Live mula sa Senado, nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Mean, matindi ang mga pangyayari dyan ngayon. Ano ba ang latest? Julius, Sherry, Lunes pa lang, kotang-kota na sa dami ng nangyari at nangyayari pa rin hanggang sa ngayon dahil tuloy-tuloy pa rin ang Senate session dahil sa isang iglap nga, Julius Cheryl, napalitan ang liderato ng Senado ng tuluyan ng makudita si Senator Tito Soto at palitan ni ngayon Senate President Alan Peter Cayetano matapos niyang makuha at mabuo ang kinakailangang 13 votes o yung mayorya mula sa 24 senators para siya ay maluklok bilang leader ng Senado. At nabuo, Cheryl, Julius, yung 13 votes na yan nang biglang lumitaw sa plenaryo si Senator Bato de la Rosa at personal at pisikal na bumoto at binigay ang kanyang boto para kay Senator Alan Peter Cayetano. Narito ang report. Ito klaseng gobyerno. As sitting president, hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinala ko naman guys. I-wrestling ako doon. Sugat-sugat ako. Makalipas ang higit 6 na buwang pag-a-absent, galit at emosyonal na lumutang sa Senado si Senator Bato de la Rosa. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Gano'n ang NBI. Ha? Nagsisigaw siya dahil ayaw daw siyang papasukin ng NBI. Na-trigger pa ang senador nang tanungin kung bakit siya biglang pumasok. Why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw ba senator ng Republic? Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Pati, sir, may kinalaman sa pag-sir para makabuo ng numbers po? Lahat yan trabaho ng senador. Pero hindi pa dyan natapos ang init ng ulo ni Senator de la Rosa. May pagkakataong sinugod niya pa ang Senate Sergeant at Arms dahil hinayaan lang daw nito ang NBI na harangin siya sa Senado. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms. Magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon nito. Magpapakamatay ako sa'yo. Ang eksenang yan nangyari sa kasagsagan ng kudeta para patalsikin si Senator Tito Soto bilang Senate President. Bago yan, nagmusyon ng pagbabago ng liderato si Senator Alan Peter Cayetano. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. Pero bago ang mismong sesyon, sa ambush interview, dininay ni Cayetano na may mangyayaring palitan ng liderato. I wanna confirm sa inyo na walang katotohanan na magpapalit ng leadership para itigil yung impeachment. That's just political talk by the others. So let's see what happens. May mga consultations kami with the other members, but we need to unite and we need tamang direksyon ng ating bansa. Si Senator Joel Villanueva naman, nagmusyon na ibakante ang lahat ng posisyon sa Senado at nangyari nga yan. With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Agad ding umentrada si Senator Amy Marcos at ninominate si Senator Alan Peter Cayetano para maging Senate President. Pero sagot dyan ni Soto, mag-nominate muna ng presiding officer. Are you designating me as the presiding officer? Because I am, the position is already vacant. I think you must elect somebody to... Kaya naman saglit na nagsuspindi ng sesyon ng Senado. Pagbalik, itinalaga na si Senator Jinggoy Estrada bilang presiding officer at formal lang nagbotohan. Si Senator Ping Lacson, ininominate ulit si Senator Tito Soto bilang Senate President. Pero 13 ang pabor na si Cayetano ang maging leader ng Senado. 9 ang bumoto kay Soto, 2 naman ang nag-abstain. Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President.
Bukod sa siyam na taga-minorya, bumaliktad mula sa kampo ni Soto ang magkapatid na Mark at Camille Villar. Gayon din sina Senator Pia Cayetano at Loren Legarda. Binoto naman bilang Senate President pro tempore si Legarda, kapalit ni Lacson. Para kay Senator Soto, hindi na nakakagulat ang nangyaring kudeta. You weren't surprised at today's happening? Like, Not you really. were ousted? Really, I was kind of expecting it because we've been hearing talks a few days ago. Hindi. Tingin niya, may kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang pagbabago ng liderato. Is this because of the impeachment, sir? Yung nangyaring palitan ng liderato? Probably. Probably. That's a very strong possibility. Because if I were Senate President, once the House approves the article of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. Nang tanungin kung sakaling hindi na matuloy ang impeachment sa Senado, sagot ni Soto, Nakakahiya sa taong bayan kapag pagka nagkaganon ng Senado. ngayong balik sa minorya sila Soto, igigiit daw nila na oras ni iakyat ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte sa Senado, dapat na makonvene agad ang impeachment court. Matapos naman manumpa ni Cayetano bilang bagong Senate President, nagtalumpati siya at sinabing walang kinalaman ang impeachment sa nangyaring palitan ng liderato. Hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi nyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. The impeachment is enshrined in the Constitution. The impeachment will be much, much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much, much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Kung matatandaan, sinabi ni Senator Robin Padilla na posibleng magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado oras na umakyat ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil mas gusto ng iba sa kanila na maka-Duterte ang maging Senate President. Senator Subiri. Okay, Cheryl Julius, siguro update lamang hanggang ngayon naka-lockdown itong Senado at wala sa amin kahit mga taga-media ang pwedeng lumabas sa ngayon. Yan ay habang hina-identify nga kung sino-sino yung mga NBI agents na sinasabing pumigil kay Senator Bato de la Rosa na pumasok sa Senado at umakyat sa may plenaryo dahil balak nga ng ilang mga taga-mayorya na ipakontempt yung mga NBI agents na yan o NBI personnel na yan na sinasabi nga nakipambuno kay Senator Bato de la Rosa. Julius, Cheryl? Mayan, balikan lamang natin yung report mo. Sabi ni Senator Soto, hindi na siya nagulat dito nga sa kudeta at tingin niya ay dahil ito sa impeachment, posibleng dahil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So anong ine-expect na mangyayari sa impeachment oras na tumuntong ito sa Senado? Tama ka, Cheryl, kasi medyo yung, yung binild kasi over the weeks talaga na narrative dito sa Senado under the Senate presidency of Tito Soto ay right after matransmit dito yung articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, kinabukasan magko-convene as impeachment court. So ang sinasabi nga ni Senator Soto, now that they are in the minority, kahit siyam lang sila, yan pa rin daw yung ipupush nila. But whether magpapapressure dyan yung mayorya at whether yan ang susundin ni Senate President Alan Cayetano remains to be seen. Kasi yan din ang tanong natin sa kanya kung sakasakaling magkakaroon tayo ng pagkakataon ma-interview siya within tonight or at least tomorrow kung parehas sila ng gagawin or parehas sila ng intindi sa forthwith. Kasi ang sinasabi nga ni Senator Soto nung siya ay Senate President pa, ang intindi niya sa forthwith ay agad-agad na pag-convene ng impeachment court. Though not necessarily ay tutuloy agad sa impeachment trial dahil nga meron pang mga summons, meron pang mga pre-trial, but what they want is bago matapos yung sesyon ngayong Mayo, kasi hanggang June 4 lang yung sesyon, dapat ma-convene ang impeachment court.
Court. Pero ang inaabangan natin ngayon, parehas ba sila ng intindi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa forthwith? O ang ibig bang o ito ba ngayong bagong mayorya ay they will take time para mag-prepare? Gaya nga rin ang sinasabi ng Supreme Court, hindi naman ibig sabihin agad-agad. Pwede namang mag-prepare muna ang Senate bago mag-convene ang impeachment court. So talagang ang daming dapat abangan, especially tomorrow kung iaakyat kayong articles of impeachment dito sa Senado, matapos na nga rin yung botohan ngayon sa Kamara. Cheryl. Puntahan natin itong magiging rigudon sa chairmanship. Pinaka-controversial dyan, di ba? Yung Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga dito nga sa flood control scandal. Ano ang mangyayari doon sa committee report na sinasabing naroon yung pangalan ng ilang senador na iniuugnay sa flood control na ngayon naman ay miyembro na ng mayorya? Correct. Yan din yung, kasi alam mo, Cheryl, tama ka eh. After mo kasing magpalit ng liderato, so ang agad kasi dyan na ma-elect ay Senate President Pro Tempore, Senate Majority Leader. Pero ang hindi alam ng marami sa atin ay nababago rin po lahat ng chairmanship ng lahat ng komite. So hindi lamang Blue Ribbon. So again, ulitan na naman yan. And of course, gaya ng laging sinasabi, majority, sila yung may first tips talaga sa kung ano yung mga malalaking komite. Kung ano yung matitira, yun ang ibibigay sa minorya or depende sa usapan. Kasi nung time ni Senate President Soto, may mga pag-uusap sa minority na, o sige, bibigyan din namin kayo ng magagandang komite kahit papano. Pero talagang yung mga pinakamalaki, for example, Cheryl, hindi lang yan Blue Ribbon Committee, Senate Finance Committee ay isang napakalaking committee rin dahil yan ang dumidinig sa budget ng ating bansa. So among those committees, let's siguro safe na para sabihin na mapupunta yan sa mayorya. Pero kung babalik ba kay Senator Dante Marcoleta, yung Blue Ribbon Committee na yan, malalaman natin hopefully by tomorrow. Kasi ang sinetel lang nila today ngayon sa session ay yun munang mismong top leadership, which is yung Senate President at yung Senate President Pro Tempore, acting Senate Majority, si Senator Joel Villanueva, pero baka siya na rin yan if ever ituloy na Majority Leader kasi galing na rin siya dyan. But the committee chairmanship definitely babaguhin yan dahil yung mga pinakamalalaki at much sought after committees, mapupunta yan sa mayorya na gaya nga ng sinabi mo, Cheryl, na nanggaling sa minorya. So yung mga hawak ngayon ng minority, possible yan na i-let go nila at ang mapunta sa kanila ay yung tira-tirang komite na inayawan ng mga taga-majority bloc, Cheryl. Mayan, klaruhin lang natin, no, yung mga naging boto ng mga senador. Sino-sino yung mga bumoto pabor kay Cayetano at sino-sino mga senador yung pabor kay Soto? Okay. Yung 13 votes na yan, 8 taga-minority, siya mang minority, pero 8 lang ang bumoto kay Senator Alan Cayetano. Kasi expected natin na si Senator Alan, ang iboboto niya ay si Senator Soto. At si Senator Soto naman, ang binoto niya ay si Senator Alan Cayetano. They do not vote for themselves. And then, dinagdagan ng 4 yung siyam, which is yung nag-over the bakod. Ibig sabihin ay lumipat mula sa kampo ni Senator Tito Soto at yan ay si Senator Pia Cayetano, kapatid ni Senator Alan Cayetano, magkapatid na Senator Mark at Camille Villar, and then Senator Loren Legarda, na kung natatandaan nyo, Julius at Cheryl, isa rin sa laging matunog nung mga nakaraang ugong ng kudeta na baka siya ang ilagay o i-elect as Senate President. But right now, he just voted for Senator Alan Cayetano at gaya nga nang nakikita natin, si Alan Cayetano ngayon ang leader ng Senado at pro tempore o pangalawa sa pinakamataas na leader ng Senado, si Senator Loren Legarda. Julius. Member na ngayon ng mayorya, mayan si Senator Bato na kapapasok lang sa Senado. Pero meron na siyang warrant of arrest. Ano magiging hakbang ng bagong liderato ng Senado kaugnay nito? Actually, buti natanong mo yan, nag-grant yung protective custody na iminusyon ni, I think, Senator Dante Marcoleta. So, ginrant agad yan ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, that means mamamalagi si Senator Bato de la Rosa dito sa loob ng Senado. We don't know for how long. Kasi nga, ang pinag-uusapan dito, ang medyo debate dito is, ang alam natin sa tradisyon ng Senado, bawal na
arestuhin ang senador sa loob ng premises ng Senado habang may sesyon. Pero tandaan natin, Julius at Cheryl, ang sesyon na ito ay maikli lang. Hanggang June 4 lang ito. So what happens after? Pwede na ba siyang pasukin ng mga NBI at iserve yung warrant of arrest sa kanya? Those things, wala pa akong sagot. Kailangan pa nating itanong. Pero ang malinaw sa ngayon ay malinaw ang na pinoprotektahan ng Senado ngayon si Senator Bato de la Rosa mula sa anumang aresto dahil hindi na nagkasya na nandito siya sa loob ng plenaryo kundi ginrant talaga siya ng protective custody na usually naririnig lang natin, Julius at Cheryl, na ibinibigay sa mga witnesses, hindi ba? Pero this time, isang senador ang sa ilalim sa protective custody ng Senado. Tinatanong pa natin yung kampo ni Senator Bato de la Rosa kung mauulit ba. Naalala nyo yung nangyari nun kay Senator Trillanes na parang 5 or 6 na linggo kaming nagkampo sa labas ng kanyang opisina kasi kung under protective custody nga siya, baka hindi siya pwedeng lumabas talaga ng Senado kasi once lumabas siya ng Senado, pwede na siyang arestuhin. So malamang na dyan siya sa kanyang opisina maglagi at kung magkakampo siya ng kung gaano katagal, ay yan yung aalamin natin, Cheryl, Julius. Ihabol ko lamang, Mayan, ngayon sabi mo nga naka-lockdown sa mga oras na ito. So nandyan kayo, hindi kayo makakalabas. Ano ba yan? Mariresolve ba yan hanggang ngayong gabi or wala talagang idea kung ano pang mangyayari? Dapat ma-resolve Cheryl, kasi lahat kami hindi makalabas, pati mga empleyado ng Senado, no? Lahat kami nandito sa loob, naka-lockdown kami. Ang sinasabi lang naman, kaya naka-lockdown ay para ma-identify sino. Kasi nilabas na yung video, I don't know kung piniplay natin ngayon, nilabas na yung video ng mga nanghabol na NBI personnel kay Senator Bato de la Rosa. So yun ngayon, yung minumukhaan at ina-identify isa-isa dahil ang gusto nga nila Senator Joel Villanueva, ipa-contempt sila. And ang balita rin natin, may iba pang mga NBI personnel nasa labas na gustong pumasok pero hindi na pinapasok ng Senado dahil nga naka-lockdown kami hanggang ngayon. Nandito kami sa loob. Cheryl. Maraming salamat, Mean Los Baños. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.